So ayun na nga, at dahil diyan mga bossing, dahil diyan i-play na natin yung mga sinabi ni Amy Marcos patungkol dito sa kanyang kapatid. Ayan na, ilabas na natin. Alam ko naman na na-reaksyonan na nila ito, pero syempre iba pa rin pag si Boss Dada nagre-react. Pag si Boss Dada nagre-react, umaatikabo talaga yan. Sige na, simulan na natin at isa-isahin natin at tingnan natin yung mga sagot ng yung mga sagot ng mga kritiko patungkol dito sa sinabi ni Amy. Ipagpaumanhin ninyo sa gitna ng pagsasalita ko, ako'y hihinto, hihinga dahil sa bigat ng aking kalooban. Pero hindi yan ang dapat kong ihingi ng paumanhin. Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawad. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia ni Cristo para sa transparency, accountability, at hustisya. At dahil sa tawag ng sarili kong konsensya, bilang senador, bilang kapatid, bilang Pilipino. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Grabe yun, ito yung sinabi niya noon nagdadrag siya noon. Batid ko na, hindi ko naman siya responsibilidad, gawa ng ate lang ako, may magulang kami. Pero alam ko na nagdadrugs na siya. Alam na ba natin to o hindi? Narinig na natin to, naniniwala tayo, pero importante yung information na galing mismo sa pamilya. And I hope na meron pang mga ibang kapamilya na maglabas ng kanilang nalalaman tungkol dito. But thank you very much, Amy Marcos, for doing this. I know na your family's legacy is more important than anything. Pero this time, sabi ko nga, ibang klase kumilos ang Panginoon. Blood is thicker than water. Totoo yan. But if Panginoon na, konsensya mo na yung tinira or hinawakan ng Panginoon, maniwala ka, kahit gaano kakatigas, lalambot ka, walang imposible sa Panginoon. At ginamit itong simbahan ng Iglesia ni Cristo para mag-organize sila ng ganitong rally para gamitin na platform ni Amy na ilabas yung katotohanan that his brother is not fit to lead this country. Now, sasabihin nyo na naman, may malaking kasalanan siya. Alam niya na pala noon pa na adik yung kapatid niya. Pero bakit pinatakbo pa rin niya? Ayun na nga, mga bossing. Noong mga panahon na yun, matigas pa ang puso niya. Noong mga panahon na yun, matigas pa ang mukha niya. Noong mga panahon na yun, importante yung legacy. At saka siguro, yung mga perang kikitain nila, maibabalik sa kanila kapag kapresidente na sila. Kasi marami talaga silang mga nabawing mga ari-arian at saka mga perang nakatago sa ibang bansa nung naging presidente na si Bongbong Marcos. Alam naman natin yan. So ngayon, importante rin siguro sa kanila yon. Importante rin siguro kay Amy yun dahil matanda na siya. Hindi niya pa napapakinabangan yung mga pera na yon. Baka isa yan sa mga nag-drive sa kanya para makabalik sila sa posisyon. Yung mga panahon na yon, satanas pa siya. Pero sabi ko nga sa inyo, hinawakan na siya ng Panginoon ngayon eh.
Meron ng divine intervention, nag-intervene na ang Panginoon at ang Panginoon na ang kumilos para palambutin yung kanyang puso at piliin ang bayan, interes ng bayan, kesa sa pansariling interes na maiahon ng pangalan ng pamilya. Marami nang namatay sa Cebu eh. Marami ng mga nabahang bahay, marami ng mga susunod pa. Oh, sabi nga niya sa nakikita kong kahinaan ng kapatid ko, may sakit siya, inasamantala ng mga nasa paligid sa kanya, marami pang susunod na mga dilubyo sa Pilipinas na kung hindi natin siya pahihintuin ngayon, kung hindi natin siya pahihintuin ngayon, wala, talagang kawawang-kawawa tayo. Ang Pilipinas ay talagang mapupunta sa basurahan. So yun, may pagkakasala siya doon, yes, pero she's trying to correct yung pagkakasala niya. Saka na natin puntahan yung kanyang mga kasalanan. Ang importante yung sinasabi niya ngayon. Papanagutin ba siya? Pwede. O depende na yan. Nasa sa inyo na yan. Nasa sa atin na yan. Nasa na yan. Batas na yan. Kung meron siyang pananagutan. Ganyan nga yung sinasabi ni Marcoleta. Restitution dun sa mga diskaya, di ba? Kung gusto natin magsabi ng katotohanan yung mga diskaya, we have to let them speak and give them a bone. Kumbaga nga at least kahit papaano, bigyan natin sila ng konting pabor para masabi nila lahat ng mga kasalanan nila. So kung yung pabor na yun, sige, muna kita. Hindi ko muna iisipin yung mga kasalanan mo. Dito muna tayo focus and then balikan natin yung mga kasalanan mo. Ganyan din si Zaldico. Si Zaldico, isa ring kriminal, isa ring demonyo, isa ring magnanakaw. Pero dahil nga sa ine-expose niya ngayon, dahil nga nakonsensya na sila, naipit na sila, at yung ine-expose nila ngayon yung pinaka-importante because what's important is what's present. Yung mga natapos na, yung mga nakaraan na, pabayaan na natin yan. History na yan. Nandiyan na yan. Kaya nga sabi nila, di ba? Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift. That's why it's called blessing. Napanood ko sa cartoon dyan eh. Oo, that's why it's called gift because it's present. Today is a gift. That's why it's called present. Kaya importante yung ngayon. So yung nakaraan, nandiyan na yan, hindi na mabubura yan. Pwede nating balikan yan at tingnan ng batas kung saan ba sila nagkamali and then panagutin natin sila sa batas. Pero at this point in time, wag tayong pumunta sa nakaraan. Ngayon muna, ito yung importante kasi yung mangyayari ngayon will define what's gonna happen in the future. If we want to have a better and good future, we have to act and we have to fix what we have right now. Yun nasa harapan natin, let's fix it. If we do not fix what we have right now, walang mangyayari, walang future. Ina-expect na natin kagad na bulok yung future. Ba't mo pa ihintayin yung mangyayari sa kinabukasan kung ngayon yung pagkakataon para maayos mo yung maganda mong kinabukasan. Actually, may revelation na ito ni Aimee dun sa kanyang yung pangalawang pelikula nila ni Daryl Yap. 'Di ba dun sa pelikula na yon, kung pinanood ninyo, galit na galit si Marcos Sr. kay Junior dahil party ng party. Dahil parang walang direksyon. Kaya nga 'di ba sinasabi hindi nga daw nakapagtapos ng pag-aaral yan dahil puro party lang ang ginagawa niyan. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay niya sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang paglulong. Nagkalulong sa droga. Parehas pa na silang mag-asawa.
Grabe, this revelation, sobra-sobra talaga ito. Kasi sabi nga nila, once a cheater, always a cheater. And in this situation, once an addict is always an addict. Imagine mo, addict daw siya dati. Ha? According to Amy, addict na siya noon. And naririnig niya pa din daw hanggang ngayon, ganun pa rin daw sila. And in order for them to evade yung mga positive results, mantakin mo blood transfusion. Ganun na sila kabuang, magpapa-blood transfusion. Papalitan mo yung dugo mo para hindi lumabas yung droga pag nag-test ka. Eh, Diyos mio, hindi yun, it doesn't work that way. Kapag gumamit ka daw ng mga chemical na yan, nasa DNA mo na yan. Kaya nga hair follicle eh. Oh, walang dugo ang buhok eh. Pero nandoon yung pinakamalalakas na DNA mo nasa buhok. Kaya nga, 'di ba? Natatanda mo pag kayong namatay ka. Ano ka na? Buto at balat ka na, buto ka na. Pero yung yung koko at saka yung yung buhok mo, naiiwan yun, hindi naaagnas yun. Oo. So doon makikita mo doon yung yung tawag diyan, yung DNA. Hindi yan sa dugo. Ewan ko tong mga to. Naging gobernador siya ng Ilocos. Alam ng mga tao doon na halos hindi siya pumapasok. Tuwing kukumprontahin ko siya, ay nagsasabi siyang magbabago na siya. Aalisin na niya ang bisyo. Hanggang sa may nagsumbong na naman sa akin na sa paggising pa lang sa umaga, kasabay ng almusal, marijuana pala. Oh, so yun, almusal pa lang, marijuana. Sabi nga, paggising sa umaga. Sermon ng almusal. Buti tayo, sermon ng almusal eh, di ba? Yung kanta. Kontakin mo siyang almusal niya, marijuana. Sana all. Bago kumain ng almusal, marijuana, para may gana kumain. Hindi kasi ganoon yun eh. Yung marijuana daw, pampagana kumain eh. O kaya siguro gano'n. Baka walang gana. Siyempre, pagkagabi, batak na batak, palumpalo, tapos kakain ka ng agahan. Wala ang gana nun. So, magdudubs ka, tapos may gana ka na. Lahat sila nagiinuman at gumagamit ng cocaine. Kasama ng asawa at barkada. Tulad ng ama ko, kinastigo ko ang mga barkada niya. Ang nasirang si Bong Dasa, si Edwin Cruz, Inigo, Tony Boy, Sam Anton, alam po ninyo yan. Paano nagre-resign na sa takot ang mga pulis nila at staff dahil sa lumalalang bisyo. Inayos ko sila dahil gusto niyang ituwid ang buhay niya. Gusto niyang mag-vice-presidente. Hindi siya pinalad at lalo nagkaroon ng oras para sa bisyo. Simula noon, naging malabo sa amin ang lahat. Kaysa mag-away, bigla na lamang lumayo ang loob namin sa isa't isa. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga, lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nakasama siya sa listahan ng That's the reason why si Pangulong Duterte is out there sa ICC nakakulong. It's because of these revelations. And now, it's her own sister ang naglalabas ng mga revelasyon na ito. So, delikado si Amy dito. Kung walang utang na loob ito, alam mo ang addict, ito. Ang addict, mga bossing, gagawin yan kahit nanay niyan, re-rapin yan. Kahit lola, re-rapin yan. Kahit sanggol, gagasain yan. Wala sa sariling utak ang isang addict. Imaginein mo, kung totoo ito at addict ang namumuno, walang pakialam yan. Kahit kapatid niya yan, si Amy, baka ipapatay niya yan. Baka kung anong igawin niya dahil nga wala na siya sa sariling pag-iisip eh. Yan ang nature ng isang addict.
Kaya nga nagawa nila yung kay Pangulong Duterte na kahit walang kaso dito sa Pilipinas, ginamit nila yung mga tao sa paligid nila para lumabag sa batas at ipadala si Pangulong Duterte doon. Si Pastor Apollo Kibuloy, sabi ko nga sa inyo, alam naman nila na mali na babuyin mo yung simbahan Kahit anong relihiyon mo, hindi ka pwedeng mangbaboy ng simbahan ng may simbahan kasi ano yan sagrado yan Sagradong paniniwala yan ng mga tao. So hindi mo pwedeng sabihin na your religion is better than this religion and this church is the real church and that church is not. Hindi yun ganun. Basta pagdating sa mga faith, paniniwala, labas ka doon. Hindi mo pwedeng galawin yun. Mayroon ngang separation of state and the church It's a church, it's a legal na simbahan yan. Bakit mo ginanon? So dito mo makikita na yung utak ng isang adik talagang wala. Kahit walang Diyos yan, walang simbahan yan, walang kamag-anak, kapatid, kaibigan yan. Basta para mapagbigyan niya yung kanyang whim, mapagbigyan niya yung kanyang kaadikan, yung kanyang gusto dahil nga na-impluwensyahan na siya ng masamang bisyo, lahat gagawin yan. So something wrong may happen to Amy Marcos and I know na Amy is at yung nasa spiritual peace na siya to accept kung ano man yung pwedeng gawin ng kapatid niya. Kaya nga inilabas niya na ito So, ang isang adik ay traidor. Nakita mo naman lahat tinraidor. Tinraidor si Amy. Sabi ni Amy, ako ang nagpakilala sa kanya kay Inday. So ako ang gumawa ng paraan para maging presidente siya. It's a motive na na pabagsakin niya yung kapatid niya dahil nga tinabla siya, may galit siyang personal. Maaring pwede nilang silipin yung motibo na yun. But again, hindi natin tinitingnan yung nakaraan. Ang tinitingnan nga natin yung kasalukuyan. Nagkamali na yung tao Kahit adik, kahit na palpak, bobo, pinatakbo pa rin niya. Kasi nga, ang gusto niya, kapag nandito ako sa tabi ng kapatid ko, kung nandito ako sa tabi ni Bongbong, ito real talk to ang iniisip nito ni Amy, kapag si Bongbong Marcos ay naging presidente, kahit ganyan may bisyo, may bobo, kung nasa tabi niya ako, magaguide ko siya Kasi nga ako, ang gusto ko, yung legacy ng pamilya ko, ibalik, buhayin. Dahil nga adik, ito, wala siyang pakialam sa legacy ng magulang namin. Buong buhay niya, pinapagalitan ng tatay ko yan So baka nga galit pa sa tatay ko yan So wala siyang pakialam sa legacy namin. It's just that he's more winnable than me because babae ako at lalaki siya. Lalaki si Bongbong kaya siyang mananalo kasi kung pwede lang ako ang mag-vice president kay Inday Sara, ginawa ko na sana. Kaya lang, babae ako. Mas maganda at mainit na mainit yung issue ng usapan ng pagdaya sa kanya ni Lenny. Kaya winnable talaga si Bongbong as Vice President ni Inday Sara. Kaya matalino si Amy talaga Sabi nga ni Marcos Sr. Na kung lalaki lang talaga si Amy. Na kung pwede lang magpalit sila ni Bongbong ng posisyon, si Amy ang lalaki at si Bongbong ang babae. Maintindihan niya kung mahina si Bongbong Pero kung lalaki siya tapos mahina, mas malakas pa tong ate niya, talagang sa society naman ang babae, hindi naman talaga tinatanggap yan bilang maging leader ng isang bayan. Kahit nga sa Amerika, malaking issue yan Wala pang babae na naging naging presidente sa Amerika ever. Dahil ganun talaga yan nga yung binabago na mindset ng tao ngayon. Pero ganun talaga Ganun pa rin ang sitwasyon ngayon. So, mantakin mo kung si Bongbong sana ang presidente ngayon, siguro kahit pa paano maayos-ayos tayo kung pinabayaan nila si Amy na mapunta sa tabi niya, mag-advise sa kanya, plus yung ganda ng karisma ni Inday Sara, maganda rin sana ang Pilipinas kung ganun. Kaya lang hindi Yung mga nasa paligid ni BBM, di umano according to Amy, mga addict daw kasi lahat yan. Personal na interest lahat yan, mantakin mo. Yung isang addict sa pamilya, sakit ng ulo. Papaano kung napakaraming addict magkakasama, tapos sila pa yung nangangalaga sa kapakanan ng mga Pilipino? Anong klaseng Pilipinas meron tayo? According to Amy, si Lagdameo na nakadikit sa Pangulo, addictus. Yung asawa, addictus. Yung mga anak, addictus di umano. Paano mangyayari sa bayang Pilipinas kapag gaganyan? Tapos yung nag-iisang matino mag-isip, tinanggal nyo pa. Hindi nyo pa pinapasok sa grupo ninyo. Yun sana yung magiging magiging tagabalanse ng mga maling mga desisyon nyo sa buhay. Pero tinanggal nyo. Imagine mo, puro sabog yung nagdidesisyon para sa atin. Anong klaseng Pilipinas magkakaroon tayo? Kaya kailangan talaga tapusin na. Yun yung sinasabi dito ni Amy. Mga celebrities,
Maricel, aral-tangal lang, ganun si Maricel eh. Pero wala na tayong pakialam doon, hindi naman siya taga-gobyerno eh. Kahit naman singhutin niya lahat ng pwede niya singhutin, kahit bubog, wala tayong pakialam, wala tayong paki kay Maricel. Oo, at doon sa ibang mga nabanggit na hindi taga-gobyerno, wala tayong paki dyan. Ang importante talaga, itong presidente natin. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos manikluhod ako. Sinabi ko ayon sa kapulisan, dapat unahin, usigin ang mga pusher at saka na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Labis ang takot ko at pag-aalala. Kinausap ko siya at nagsabi siyang talagang siya ay nagbabago na. Muli at lagi, hindi ako nawalan ng pag-asa. Ako'y naniwala ulit. Mula noon ang natatanggap ko na lang na balita tungkol sa kapatid ko ay regular na pagpapadoktor. Kaya kumama naman ako. Inisip ko, totoo, dahil na-opera na ang tuhod niya sa gout. Siguro, totoo na ito. Hanggang nito, nalaman ko na tuloy ang paggamit niya sa mga party na garapalan ng hahain ng droga. Pinagmamalaki pa ng mag-asawang kayang-kaya nila ang microdosing ng cocaine. Hati-hatiin daw para 4 na beses sa isang araw. Hindi mabibisto. Ang pagpapadoktor, pinalabas nila ang pag-stem cell. Nagpapaligtad ng dugo, nagpapa-blood transfusion. Kayang-kaya raw, hindi ko maintindihan ang pinagsasabi. Noong 2021, kahit papano, nagkikita kami at nagkakausap. Sumumpa siya sa aking talagang hinintunan niya. Naniwala ako kasi sabi niya gusto niyang tumakbo. Ang sabi ko, tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Pinakilala ko si Bongbong kay Inday. Naging magkatandem sila. Pagkatapos noon ay biglang hindi na niya ako ulit kilala. Kahit si Inday, nagtataka, bigla ko na itsakwera. Kahit ganon, nangapanya pa ako para sa kanya. Kahit si Inday na lang ang aking nakakausap. Hindi ko alam bakit ako nakabang sa headquarters nila sa Mandaluyong. Hindi ko alam bakit walang nagre-report sa akin tungkol sa kampanya. Sa totoo lang, masakit mang aminin, nung dinidisqualify na siya, halos papaboran ko na sana dahil may nagsumbong sa akin mula sa kanyang campaign team na gumagamit na naman siya. Nung sinabihan ko, siya at mga taong nasa paligid niya, nagkaisa silang tuluyan akong alisin sa kampanya na ako naman ang bumuo. Sinabi nilang gusto ko na siya ay mag-disqualify para ako ang pumalit. Hindi totoo yun! Iniisip ko ang kalagayan ng aking kapatid at paano siya magsisilbi kung ganyan ang kalagayan niya. Pero pinaparating sa akin na hindi siya lulong at minsan na lamang tuwing nagpa-party. Hindi ko maipaliwanag bakit gusto ko maniwala at hindi mawalan ng pag-asa. Noong nanalo siya, naging pinakamalayo na kami sa isa't isa. Maliban sa opisyal na takbuhan at kapag pumupunta yung nanay namin, hindi ako sumama sa loob ng 3 taon dyan
takot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan,